Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin," katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok." Sinabi pa rin niya sa kanila, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan, naglalakbay, at wala akong maihain sa kanya.' At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan.' Sinabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit no. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakasumpong, pumatok kayo at ito'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto ng bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi siya ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayo'y masasama, ay marunong magbibigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating pagninilayan ay tungkol sa Ama namin, the Lord's Prayer, na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad matapos sinabi ng isa, "Panginoon, turuan mo nga kaming manalangin." Katulad ng isang ama sa kanyang mga anak, tumugon si Jesus gamit ang mga bagay na punong-puno ng kaalaman na magbibigay at makakatulong upang ating mapagbigyan ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Nagbigay si Jesus ng modelo kung paano manalangin at binigyan diin ang pagiging matyaga, mapilit at masugid na panalangin at ipinahayag ang kabutihan ng Diyos sa pagbibigay diin sa Ama sa langit na sumasagot sa hiling sa Kanya. Sa Kanyang turo, binigyan pansin ang sumusunod: paggalang at pagpuri sa ngalan ng Diyos, ang pagdating ng Kanyang kaharian at pagtupad ng Kanyang kagustuhan, ang pang-araw-araw na pangangailangan at ang pagpapatawad, ang pagiging matyaga sa panalangin na Kanyang binigyan ng diin sa pamamagitan ng isang talinghaga ng 2 magkaibigan. Sa una, tumanggi ang isa, subalit dahil sa mapilit at matyaga ang una, sa uli nanaig pa rin ang kanyang hiling. Dito pinakita na sa tiyaga ng panalangin ay ipagkakaloob ng Diyos ang ating hiling ayon sa Kanyang kagustuhan. Ang patuloy na paghingi, paghahanap at pagkatok, at ikaw ay makakatanggap, makikakita, pagbubuksan. Ang patunay na kailanman, katulad ng Ama sa langit, ay hindi siya bibigay ng mga bagay na makakasama sa kanyang anak. At handang ibigay ng Diyos ang banal na Espiritu na higit sa anumang bagay na ating inihingi. Ito ang patunay na sa simula pa lamang ay tinuturuan na tayo ng Diyos ng tamang daan at pamamaraan upang makamit natin ang saganang buhay kasama niya. Mga bagay na dapat sundin upang maging matibay at matatag sa ating paglalakad sa mundong ibabaw. Magtiwala tayo sa Kanyang katapatan, maging matyaga sa panalangin at hingin ang tulong ng Diyos at ang Kanyang gabay. Maniwala at magtiwala na ang bawat sagot sa ating panalangin ay para sa ating kaayusan at kabutihan. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa patuloy mong gabay at patnubay sa amin. Muli, hindi namin magagawa ang mga bagay kung anong meron kami ngayon kung hindi dahil sa iyo. Salamat sa gabay ng panalangin. Patuloy mo kaming patnubayan at subaybayan sa bawat kilos at galaw namin, lalo na sa mga salitang aming binibitawan. Makita sana sa amin ang iyong liwanag, pag-ibig at pag-asa. Patuloy mo kaming gamitin upang kami ay maging instrumento ng kapayapaan, kabutihan at pagkakaisa. At sa oras ng kahinaan, huwag mo kaming hayaang bumitaw kami sa iyo, Panginoon. Hawakan mo kami ng maigpit, Panginoon. Ang lahat ng ito, 10 ng mga bagay na hindi namin nabanggit, subalit nababasa mo sa aming puso. Kayo na po ang sumagot sa tamang oras at panahon.
Lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.